Diyos ko, nung high school at di ko makakalimutan. First year ako. Because nung first year ako, super taba talaga ako. I'm the fattest yata sa buong 1A girl. And then, ayun, parang tahimik lang ako, nag-o-observe ako parati. Kasi, mostly, galing kaming public school. Mostly, kilala ko yung mga classmates ko. Pero tapos na hindi ko talaga makakalimutan is during yung mga practice sa intrams na may nakaaway ako. Nakaaway ko siya dahil makulit siya, binubuli niya ako. Lagi niya akong tinutokso na mataba ako, tapos nirereto niya pa ako doon sa kasama niya, doon sa section nila. Sa perpetual kasi yung tema nun is magkahiwalay ang boys, magkahiwalay ang girls. So yun, hindi ko naman actually siya kilala eh. Ewan ko ba kung bakit ako ang napagkatuan niya na niya, kasi meron yung kaklase na mataba, inirereto niya ako. One time, practice kami ng calisthenics sa football field sa Perpetual. Tapos, binubuli niya ako doon. Tawag siya ng tawag, sinituro niya yung mataba niyang kaklase. Ang ginawa ko, naasar ako, may dala akong pang-calisthenic na kahoy. Inabangan ko siya doon sa may cashier. Tapos, pinalo ko siya noon sa hita. Ang sabi niya sa akin, aray, ang sakit na, susumbong ka sa nanay ko, teacher ng nanay ko. Sabi ko sa kanya, magsumbong ka sa mampak lang. So, yun ang pinaka-most memorable. So, nung nag-o-organize na ng batch 84 ng reunion, siya agad ang naisip ko kung ano na yung tsura niya. Actually, nakita ko na siya eh. Nung nagtatrabaho ko. Nakita ko siya one time sa sakayan ng pauwi sa Bacoor. Hindi niya na ako kilala, pero nakita ko siya doon. Hindi ko siya ngayon mabati dahil nahihiya ako. Kaya noon nagse-set up na ng reunion at nalaman ko isa siya sa mga coordinators ng reunion, siya agad ang tinanong ko. Siya ang tinanong ko. And that was Gerardo Casuca. Siya ang unang-una kong nakilala sa 1A boys nung ako ay first year high school. That was the most memorable kasi hindi ko siya nakakalimutan. Kumbaga first year pa lang ako nagkaroon na agad ako ng kaaway. At hinampas ko pa talaga at the same time. So, until now, kami pa rin. Magkaaway pa rin kami Hindi pa rin kami ginawan niya pa ako ng title Ngayon, ang title ko ngayong nagka-reunion is ako daw si Ate Cesar. That was not my knowledge pa. Hindi ko alam talaga kasi ginawa niya yun during FB pa. Pero siya din ang nagsabi sa akin Tapos sabi niya, hindi daw siya ang nag-umpisa nung alias kong yun sa FB. Yun ang nakakatawa doon. Hindi ko alam kung sino talaga ang nagbinyag doon sa akin. Ano mong sasabihin ko? Tungkol nung kaming high school sa Perpetual. Ay, nako. Napakaraming istorya. Nakakatuwa, may nakakaiyak, may nakakainis, andiyan ang mga awayan, mayroong tawanan. Ang hindi ko talaga makalimutan yung pumunta kami ng saan ba yun? Sa Maynila, sa Wildlife. Quezon City. Quezon City. Di namin namamasyal kami. Tumakas kami nun sa Perpetual sa nag-cutting classes kami nun. Habang tumalong kami sa bakod na yung sirang bakod doon. Nandiyan yung nagkikitaan ng panty. Huwag yung
Nakikitaan ng panty, kasi may sumabit pang palda nun, bastas, ayun. Hanggang sa umabot na nga kami ng white light. Doon kami, aliw-aliw kami doon, namasyal kami. Tapos, di namin alam, si Gijet, may dala palang Wonder Marijuana. Yun. Nakalagay sa Bible. Akala namin pastorang magdadasal sa amin na kung ano pala. Yung pala may dalang marijuana siya. Hindi, siyempre, subo kami, ganyan. First time namin kasi, di lahat kami, nagsubo kami ganyan. Ang pinaka-tinamaan ay si Abby. Ano nangyari kay Abby? Ay, nako, si Abby, kaya, ganyan na kami. Nung matapos na, nagulat kami nung sabi niya, ay, ang sarap! Sabi niya gano'n ni Abby, ang sarap! Para ako nasa langit! Sabi ni Abby na gano'n. Talagang hindi kami, talagang natakot din kami. Kasi hindi namin alam kung paano yung si Abby nun eh. Doon kami talaga eh. Pero nung nahimasmasa na siya, kaya lang daw mauulit-ulit yun. Yung aming pagmamarijuana. Kaya namin na Tapos, yun ang experience namin talaga. Ang aming teacher na si Kapirasong Ale, si Gijet. Yan ang namin. Tapos, ang susunod namin, hindi ko rin makalimutan, yung, alam mo yung Gijet, diba yung mag-aan tayo, magmamas ng mag-graduation tayo? Magpapakos na, baccalaureate ba yun? Oo. Hindi kami umatid dun ata. Hindi kami nagpa-practice yung lumabas kami. Doon kami sa tindahan, nag-bibili ng mga clover, ng mga Hindi ko alam, bumibili ako ng clover. Ang kumakabit pala sa akin, si Mrs. Ignacio. Sabi ko, ano ba? Teka, nag-isukli pa ako doon sa niya. Pagharap ko ganyan, nakaganyan sa akin si Mrs. Ignacio. Yeah, hindi ko talaga makalimutan. Talagang, napagalitan kami nun. Lahat nga naman kami. Nagbinis na, nagpa-practice ng mass, tapos kami, nandun kami sa tindahan nun. Yun ang hindi ko rin makalimutan nun. Kasi talagang nakurot ako sa singit ni Mrs. Ignacio. At saka, yun nga. Tsaka yung, siyempre, nagka-boyfriend ako. Pero malas, pinsang ko pala. Napinsan nino. Pisang pala ni Jovi. Arkada ni Jovi, pisang ko pala. Hindi ko alam. Ilan kayo na may boyfriend na pinsan ko? Si Jet. Yakasali Ako. ko. Hindi pa ba? Si Phil. Yan, si Phil. Yun. Si Abik, wala. Ayaw eh. Mabait daw siya. Mabait daw siya. Naliligaw lang. Si pangalan nun, pisang mo rin. Yung malaki. Ano yun? Kalimutan ko niya eh. Ano malaki? Yung malaki? Malaki yung Sa akin iba malaki mata. Pero nung pinsan ko may malaki, di ba? Pero malalaki sila. Si ba ba malaki? Malalaki sila. Yun, yung mga hindi ko namin makalimutan. Andiyan din yung mga namin ni Pilipinas. Yan, si Pilipinas din. Yung buti ng kahit ganyan yung si Pilipinas, nagkaroon din kami ng away. Pero naging mag-best of friend din kami ni Pilipinas. Yun, ano pa ba? BFF? Hindi naman BFF. Alam mo, marami din akong friend eh. Marami kong friends, si Nat Ramos. Kahit saan mo ako dalhin, may social, may tomboy, may pang-poor. May pang-poor, meron pang squatter. Yun, meron akong mga barkadang ganun. Kasi mabait ako eh. Wala, yun lagi. Experience sa pinag-uusapan. So most likely, pwede na din na cellphone. But during the time ng high school days namin, wala pa nito. I'm sorry. Ngayon ay by wire na ngayon. Electronically speaking, meron pa ngayon ng laptops, everything. During those times, ano lang ang pwede maging memories ko? Cutting classes. Ha, guys? Cutting classes. Number 1. Second, jutes. Jutes inside the library. Kung saan hindi pumapasok yung mga estudyante. Third, sex. Sex without using anything. Look at me.
lesbians not doing anything, but we have sex. Ganun. Come on, guys! Guys, Come on, guys! Meron yung mga ganyan. hindi siya prepared. Teachers, nilalagyan namin ng sinulid para lang makapunta kami sa guidance counselors. Counselor, dahil isa lang noon ang guidance counselor. The best teacher na nasa perpetual si Mrs. Ilan ba kami naglagay ng sinulid sa ulo niya habang nagde-lecture siya ng what do you call that, guys? Cross stitch. Cross stitch? Yeah. Crochet is different from cross stitching. Cross stitching. Eh, wala kami magawang mga tibo. Kasama yata si Jovi nun. Naglagay kami ng sinulid sa teacher. And then after that, nag-walk siya sa hallway going to faculty. Tapos na-revealed sa kanila ng mga teachers na meron siya sinulid. Pinatawag lahat ang mga culprit. At naman, isa ako doon. Sobra kasing bait ko pero tahimik ako. With pom-poms pa ako dito, second year high school. Not knowing, may boy pala inside of me. And, ano ba ang best experience ko? Nakipaghali kang Of course, hindi ka pwede lumabas ang classroom kung hindi ka kikiss sa kanya. Eh ano ba naman ako, tao lang. I'm just human. To give in. Take advantage. They are taking advantage of my youth. Come on, teacher. At estudyante. Ano ba naman ako? Human being. Needed some flesh. Ganyan talaga eh. Pagka high school ka, everything, experiences, nandyan lahat yan. But the best part of it, Masaya ba ang Satan? Super Saint and the best. The best. Wow. Best Heads ang up, Satan. hands up, feet up, butt out. Pilot daw siya. Hindi ka makain. Wala nang tatalo pa sa Saint Anne. And the best year we had is fourth year. All the teachers, they are crying. Nawala estudyante, Ayaw nila pumunta sa classroom namin kasi outcasted kami. Instead na nandun kami sa campus, nandun kami sa gymnasium, my God. Ayaw na nila, isolated case. In other words, isolated case because nandun kami sa ilalim ng gymnasium. Katabi, actually. May second floor, pero nandun kami underground. Umiiyak ang teacher. Umiiyak ang teacher sa amin pag change na ng mga subjects. Bago pumasok ang teacher sa amin, 15 minutes. Nandun lang sila sa faculty crying. Ayaw kong pumunta sa St. Anne. Dahil naandun lahat. Andun lahat kalokohan. Naandun lahat ang nagpapayag ng Sino sabi teachers. ng pandemonyo? Iskinasyo. Ibig sabihin, ang sinasabi ng mga teachers, St. Anne are devils, pero kami yung pinaka-kindest. Wow! The best. Okay.